Aking mensahe po sa mga kapunito. Ito po ay isang practical na ilustrasyon na totoo na nakikita natin. Ito po ay buto po ng butong pakwan. Actually, kaya ito pinili kong ilustrasyon. May paborito kong prutas po yung butong pakwan ay yung pakwan pala. Pagka din po natin yung buto ng pakwan, ang tutubo niyan ay pakwan. Diba? Wala ba akong nakitang nagtanim ng buto ng pakwan, tapos iba yung tumubo. Usually, dapat, pakwan lang talaga yung tutubo dyan. Tapos, lalaki po yun, siyempre, katulad po ng natural na nangyayari sa kalikasan, at pagkatapos, bubunga yun ng pakwan. Di ba yan ang makikita nating katotohanan sa kalikasan? Kung ano po yung buto na ating itinanim, yun din naman ang tutubo. Wala pang lumabag dyan. Wala pa tayo nakitang nagtanim tayo ng buto ng pakwan, tapos ang tutubo ay mangga. Wala tayo nakikitang gano'n. Kung ano yung binhi na itinanim, yun din ang puno o halaman na tutubo at lalaki. Di ba? Ayon po sa kalikasan nung buto na itinanim. Yun makikita natin sa kalikasan. Yun po ang batas ng Diyos. Nung sa po'y naglalang ng anumang halaman o anumang hayop, ganyan, ang kanilang bunga ay katulad ng kailang uri. Yung po mga nagtatangka, halimbawa, na papag-asawahin yung magkaibang hayop, hindi sila magtatagumpay, hindi manganganak yun. Minsan, yung pong kabayo, halimbawa, o kaya kabayo, iaasawa nila sa isang mule, sa isang donkey. Ang lalabas na ay mule. Pero hindi siya pwedeng manganak. Pwede, yan po sinasabi ng Biblia, doon sa Genesis chapter 1, masahin natin. And the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, and whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Yun po ang law ng pagpaparami. Genesis chapter 1 verse 12. Kung ano yung binhi, yun din naman ang tutubo kanya. Kung ano bang yun po ay grass, katulad ng rice, grass po yan, o kaya herb, o yung malalakot na halaman, o kaya mga punong kahoy kanya. Kung ano yung binhi na nila, ganun din ang tutubo kanya. So yun yung prinsipyo ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin yan. Yan ay law of nature. Hindi mo pwedeng baguhin. Pwede mo i-modify, pero ganun pa rin. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng pakwan na ang kulay yellow, pero pakwan pa rin. Hindi siya nagbabago, pakwan pa rin siya. Ibang uri ng pakwan, pero pakwan pa rin siya. Dahil pwede mo pagkasawahin yung kulay pula at kulay yellow, kakaroon sila na napakwan pa rin. Dahil pagkat yan ang sinasabi ng Diyos, kung ano yung binhi na itinanim, yung din ang tutubo kanya. Kaya hindi nga pwede, sinabi natin kanina, pag itinanim mo yung buto ng pakwan ay magkitang tubo, wala pa akong nakitang ganun. Pag nangyayari yan, magic yan. Abnormal. Hindi nangyayari actually. Subukan nyo. Kahit na magtanim ng buto ng pakwan, hanggang mamatay kayo, pakwan pa rin ng tutubo, hindi mangga. Dahil po italiwas sa kautusan ng Diyos. Kung ano yung buto o yung binhi, yun din ang tutubo kanya. So yun po yung physical. Pero ito rin po totoo sa spiritual. Nga pag binasa kanina ni kapatid na Joshua sa 1 Peter chapter 1, verse 22 hanggang verse 25. Basahin natin. Since you have purified your souls in obeying the truth to the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Having been born again, so nabasa natin yun, not of corruptible seed, but incorruptible. Tandaan po natin, yung anumang kapanganakan, dalawang palagi yan. Meron yung binhi at yung mismong kapanganakan, di ba? Kung pinag-uusapan po yung tao, yung bahagi ng lalaki ay yung binhi, yung seed, na ipupunla sa sinapupunan na kanyang asawa, at pagkalumaki yun, mga anak. So, kailangan yung binhi
at mismong kapanganakan. So pinag-uusapan po rito yung binhi. Saan tayo pinanganak na binhi kanya? May binhi. Ano yung binhi na yun? Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Ano yun? Through the Word of God, which lives and abides forever. Kaya hindi natin pwedeng palitan ang katotohanan. Kasi ang salita ng Diyos ay nabubuhay, pananatili, magpakailanman, hindi siya magbabago. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ang lunas sa ating kasalanan. Ang kasalanan, hindi nagbabago yan. So, hindi nagbabago yung gamot. Hindi natin pwedeng baguhin yung gamot dahil pag binago mo yung gamot, hindi masosolve yung problema. Di ba? Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away. Yan ang natural na kalakaran ng kalikasan. But the word of the Lord endures forever. Now, this is the word which by the gospel is preached to you. Ito pong talatang ito, all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers and its flower falls away. Yan ay law of nature. Walang anumang bagay na habang tumatagal ay lalo pag gumaganda. Walang gano'n. Lahat ng bagay sa lupa, pag tumatanda, pumapangit. Eventually, mamamatay. So, yung law of evolution, mali po yun. Hindi tinuturo ng Biblia. At sinasabi nito yung binhi na sa kanilang ligtas ay ang ebanghelyo na ipinangaral sa kanila. Yun ang makikita natin, di ba? So, kung papatuloy po natin ang ating pagbamasa, ano kailang sinunod? Sinunod nila yung katotohanan. Kapag-ingat po tayo sa ating pinapakinggan. Yung ba'y katotohanan o hindi? Ang katotohanan lamang ay salita ng Diyos. Ginawa po natin sa John, hindi po nagkakamali sa John 17, verse 17. Ito po yung sinabi mismo ng ating Panginoon. Sabi rito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Kanya. Ang salita mo yung katotohanan. So, ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Yung salita ng pakabanalin, ihiwalay mo sila kanya. Ang kasalanan. Yan ang pakabanalin. At ang paraan na yun ay sa katotohanan. At ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Kanya. So, sinunod nila yung katotohanan. Kapag kang sinunod natin hindi katotohanan, hindi natin pwedeng linisin ang ating mga kaluluwa mula sa karumihan ng kasalanan, yung mga ibang kapatid. So, sila'y sumunod sa katotohanan. Yung pagsunod nila sa katotohanan, yung katotohanan, yun ang binhi kanya. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Lahat po ng binhi namamatay. Kaya binhi ng tao, namamatay yan. Yung sperm cell ng lalaki, mabubuya hanggang 5 araw, tapos mamamatay na siya. Ganyan din po yung binhi ng babae, pag hindi ito na-fertilize, eventually, mamamatay. Yan ang menstruation, di ba? So, alam mo, binhi ng ano yan, meron silang hangganan, eventually, mamamatay sila. Pero ito, kanya, hindi namamatay. Hindi nasisira itong binhi na ito kanya. Ito lang mga binhi na hindi nasisira. Incorruptible, hindi nasisira kanya. Pag corruptible, nasisira po yan. Pero itong binhi na ito, ay hindi siya nasisira. Ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, incorruptible, sino yung salita ng Diyos? Na nabubuhay at nananatiling magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Kaya tayo, mga kapatid, tinuturo lang natin ang salita ng Diyos. Hindi ito nagbabago. Ilang libong taon na ito na naisula. Hindi siya nagbabago, palagi siya gano'n. Yung mga pananampalataya, iba pananampalataya nagbabago. Nagkakaroon sila ng convention, council, binabago yan ang kanilang itinuturo. Hindi tayo. Dahil nanatili lang po tayo sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Ito lang ang sinasabi ni Apostle Peter. So yung binhi na yun ay hindi nagbabago kanya. Siya nananatili magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Pero talagang kung tayo mananatili sa katotohanan, ay hindi magbabago. Yung binhi na yun, na ipinunla sa kanila, at kanila sinampalatayanan, at sila'y sumunod, ay ang salita ng Diyos sa inyo. Now, this is the word which by the gospel was preached to you. So, yung binhi na ipinangaral sa kanila, ay walang iba kundi ang ebanghelyo kanya. So, kung tayo maliligtas,
kailangan natin pakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi tayo pwede makinig sa ibang Ebanghelyo na hindi tinuro ng mga apostol. Katulad po ng sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia, yung mga kapatid sa Galacia, sa panahon na yon, sila po ay pinagwikaan ni Apostle Paul. Kay dalhin yung kanya nagbago kanya. Naniwala kayo sa ibang Ebanghelyo, sabi ni Pablo. So, hindi tayo pwedeng maniwala sa ibang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo lamang na ipinapangaral sa Biblia. Yun ang dapat nating paniwala. Basahin po natin yung binanggit ko po para mapatunayan ito. Ito sinasabi natin. Sabi nito ni Pablo sa Galatians chapter 1, verse 6. At mga sumusunod, ako'y namamangha na napakabilis niyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ng Kristo at bumaling kayo sa ibang Ebanghelyo kanya. Hindi sa may ibang Ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo na nagnanais na baluktutin ang Ebanghelyo ng Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng Ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay ayahan siyang sumpain. So hindi tayo pwede mga ibang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo lamang ng Panginoon ang dapat nating ipangaral at kung na nating papangaral, ito'y magliligtas lamang tao na mag-Kristiyan. So sino sinulatan ni Pedro? Pansinin nyo, itong mga sinulatan ni Pedro, sila yung tumalima na sa katotohanan. Obey, past tense. Sila yung sumunod na sa katotohanan. Ang sinulatan ni Pedro ay mga Kristiyano. Pansinin nyo, ano ang pangalan na taglay nila? Kristiyano. Kapag nagtanong tayo sa panahon na ito, anong relihin mo? Meron silang sasabihin. Madalang lang sasabihin ng Kristiyano ko ganyan. Pero ano ang pangalan na taglay nila? Itong mga tao ito na sinulatan ni Pedro. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter or in this name. Sa ibang salin. So taglay natin ang pangalan Kristiyano. Kristiyano sinulatan ni Pedro. Ito'y mga Kristiyano na magputi. Sabihin, ipinapaalala ni Pedro ang ginawa nila. At kailangan silang manatili doon sa bagay na yun. Ngayon, paano sila naging Kristiyano? Pag ipinangaral ng isang mangaral ang salita ng Diyos, ito yung binhi. Ano ang tutubo? Pareho rin Kristiyano. In others, ang Biblia, ang binhi, pag ito'y tinanim mo, ang bunga niyan ay Kristiyano lang. Wala nang iba. Kaya pag iba ang iyong pangalan, hindi lang Biblia pinangaral sa iyo, may ibang ipinangaral. Para ikay mag-iba doon sa Kristiyano na magbabasa sa Biblia. At dito sa pagkakataon na ito, sinulatan ni Apostle Peter, ito yung mga Kristiyano kanya. Sila isimulod saan? Binasa natin kanina. Sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo kanya. Kaya sila naging mga Kristiyano. Pag hindi gano'n ang proseso, hindi ka Kristiyano. Iba ka. Kumbaga, sa isang pamilya, ito yung magulang mo. So, ikaw bahagi sa pamilya na yun. Eh kung iba yung pangalan mo, hindi ka bahagi doon. So, yung ang pangalan natin ni Kristiyano, sapagkat ang binhi na ipinangaral sa atin ay ang Ebanghelyo, ang katotohanan na sinasabi sa Biblia. So, pag itinuro ang Biblia lang, Ebanghelyo, ang bunga niyan, Kristiyano lang. Yun yung essence na sinasabi ng Apostle Peter. Di ba? Simulan sila sa katotohanan. So, naging sila? Sila naging mga Kristiyano. Doon po sa Gawa, chapter 11, verse 26. Si Apostle Paul ay hinahanap ni Barnabas, natagpuan sa Antioch. At ito ang nangyari sa kanila. When he had found him, si Barnabas, he brought him to Antioch. Sa kasalukuyang bansang Syria, sa panahon natin ngayon. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Ganyan. So, ibig sabihin, anong pangalan ng mga alagad ng ating Panginoon? Sila yung mga Kristiyano. For the first time, sila mga Kristiyano sa Antioch. Mula noon, tawag sa kanila yung mga Kristiyano. Dahil silang kailang tinanggap ay walang iba, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ang alagad ng Panginoon, ang ibig sabihin niya, tulad ng ating pinag-aralan ng ilang buwan. Magsimula tayo ng Pebrero, natapos lang
mga 2 linggo lang nakaraan. Pag ang ibig sabihin ng a disciple ay tagasunod. Yung pong disciple, doon siguro ginawa yung mathematics, ano po. Kasi ang salita po ng disciple ay mathetes. Doon nila ginawa yung mathematics, ano po. Ang ibig sabihin, general meaning ng disciple ay follower. Kaya kung ikay alagad ni Kristo, ikay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya kay isang Kristiyano. Tingnan niyo yung salitang Christian, sa magaling yung salitang Christian, galing kay Kristo, di ba? Kaya kay sumusunod kay Kristo, taong saway Kristiyano. At ang aral ni Kristo ay ang Ebanghelyo. Ang aral ni Kristo ay Ebanghelyo. Pag yun ang ating sinunod, tayo magiging isang Kristiyano. Kung by necessary inference, inuulit-ulit lang natin. Pag iba ang itinuro sa'yo, maliban sa Biblia, iba ka, hindi ka Kristiyano. For instance, mayroon po mga naglalakad na naka-shorts na puti, tapos nakakumbata rin. Anong tawag sa kanila? Mormons. Ano bang tinuturo nila? Actually, akala natin, 2 aklat lang dinadala nila. Biblia sa Book of Mormons. Hindi, 3, 4 ang dinadala nila. So, hindi lang Biblia tinuturo nila. Itinuturo din yung aral at doktrina ng Church of Christ of the Latter-day Saints. So, anong tawag sa kanila? Mormons. Hindi mo sila mapapatawag na Kristiyano sila. Ano ka? I am a Mormon. Bakit gano'n? Dahil may ibang tinuturo sa kanila. Hindi lang po yung binin ng salita ng Diyos. For instance, Methodist ka. Bakit tinatawag silang Methodist? Meron po silang ibang aral na tinuturo, kaya tawag sa kanila yung Methodist. Ako po nandun pa kami sa Tarlac noon, meron kaming kapitbahay, 2 matandang babae. Yung isa, Methodist. Yung isa ay Baptist. Meron kami schedule na nag-aaral. So natagpuan ko sila, nag-uusap sila, nung natagpuan ko sila, nag-argue sila. Nung dumating ako, binto sila. Anong pinag-uusapan yung wala. Sabi ko, baka pinag-uusapan niya pareho kayo. Sabi nila, oo, ganyan. Sabi ko, hindi kayo pareho. Ikaw, Methodist, isa Baptist. May pagkakaiba kayo. Sa aral, may pagkakaiba kayo. Otherwise, hindi kayo, pareho lang ang pangalan niyo. Kung pareho lang aral, hindi ba? Bakit siya naging Methodist? Bakit siya naging Baptist? Dahil hindi lang Ebanghelyo pinangaral sa kanila. Dahil tinitignan natin ngayon, pag Ebanghelyo lang ipinangaral sa iyo, ano ang tawag sa iyo? Ikay isang Kristiyano. Ikay tagasunod ng ating Panginoon. Pag ibang sinusunod mong aral, hindi ka Kristiyano. Yan ang masakit na katotohanan na hindi naman natin ipinapangaral para manira. Hindi yan ang ating layunin. Ang layunin po natin, kailangan sabihin ng katotohanan. Along the process na tinuturo natin ng katotohanan, may masasagasaan talaga doon. Di natin maiwasan yun. Kung tinuturo natin ng katotohanan. So, ikay nagiging tagasunod ng Kristo. Pag sumusunod ka sa Ebanghelyo, ay ikay tatawagin Kristiyano. Kanya, yan makikita natin. So, halaga ay isang tagasunod. Ulit-ulitin natin. Kaya ikay sumusunod sa Biblia, ikay isang Kristiyano. Pure and simple. Doon po sa 2 John 9, ito po ay isang babala sa ating mga Kristiyano. At sino man, na makikita natin na kung hindi aral ng Kristo kanya, ang ating susundin, wala ang Diyos sa atin. Hindi tayo nagsasabi no. Si Apostle John nagsabi no. Inspired by the Holy Spirit, sabi sa basahin natin. Ang sino man, ang sino man lumalampas at hindi nananatili siya ng Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Napakasimpleng maintindihan niyo. Pag hindi ka lumalakad sa aral ni Kristo, walang Diyos sa iyo kanya. Yun ang simpleng salita. Ang nananatili sa aral ay kinaroon ng Ama, hindi ng anak. Gusto ba ng Ama, ang anak ay nasa iyo kanya? Ay kayo sunod sa aral ng ating Panginoon. Ngayon din po sa Mateo, chapter 28. 20 po yun, hindi ko na napalita. Dito sa Matthew 28, verses 19 to verse 20, ano itinuro ng mga lagat? Sila ba'y nagturo ng sarili nilang aral? Wala silang karapatan. Ang sinabi ng Panginoon at pinagbilin sa kanila, magsimula tayo sa verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, dahil inutusan sila they were sent.
Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin. Anong tuturo nila? Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tinuro nila, aral ng ating Panginoon. Kung tayo po ay tunay na alagad, tagasunod, at mag-Kristiyano, kailangan manatili tayo sa aral ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa to. Pag umalampas tayo at umalis, walang Diyos sa atin. Hindi rin tayo maliligtas. Simple lang, di ba? Di man mahirap maintindihan. Kung gusto natin, buksan lang natin ang ating kaisipan, alisin natin ang anumang balakid para di natin maintindihan. Unang-una, sinasabi sa atin, bawal magdagdag. Bawal yun. Basahin natin. For I testify, sa Revelation chapter 22, verse 18, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. Okay? If anyone adds to these things, nakasulat doon, God will add to him the plagues that are written in this book. Meron din plagues na nakasulat sa aklat ng Apocalypse, yung kaparusahan doon kanya. Pag nagdagdag ang mararagdagan din kanya kaparusahan mo. Ibig sabihin. Na simply, mapaparusahan ka. Paano kung nagbalis ka? Bawal din. If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, yun ay sa langit, and from the things which are written in this book. Actually, pareho lang sinasabi niyan. Mapaparusahan ka. So, nagdagdag tayo sa salita ng Diyos, mapaparusahan ka. Pag nagalis tayo, mapaparusahan ka pa rin. So, ang ibig sabihin yan, kailangan manatili lang na tayo kung anong nakasulat. Hindi pwedeng magbago doon dahil yun ang aral ng ating Panginoon na sinasabi na nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Bakit nagkakaroon ng usapin sa relihiyon? Dalawa lang po pinakamabagsik ng usapin na ang mga tao nag-aaway. Ano yan? Relihiyon at politiko. Politics, nag-aaway yung mga tao dyan. Tignan lang nyo sa YouTube ngayon. Nag-aaway sila. Sa relihiyon, ganun din. Ba't meron ganun? Dahil hindi sila nananatili sa aral ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 4:6, now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes. Kung babasahin natin yung previous chapters, ginagamit ni Pablo at si Apollos bilang halimbawa kanya. That you may learn in us not to think beyond what is written. Tayo mag-isip na lampas na nakasulat. That none of you may be puffed up on behalf of one against the other. Parang hindi kayo mag-away kanya. Kaya pag hindi natin sinunod yan, siyempre nasa katotohanan, hindi siya papayag sa wala. Doon sa namin sa katotohanan. Mag-uusap talaga kayo. Kung wala kayong problema, hindi kayo mag-uusap. Simple lang po yun. Kaya pag nag-aaway kayo, may problema kayo. Kaya nag-aaway kayo. Kung wala kayong problema, hindi kayo mag-aaway. Kung wala kayong pagkakaiba, hindi kayo mag-uusap. Dahil nangyari, dahil lumalampas kanya sa nakasulat. Kaya may problema yung mga taga-Corinto noon. Nagkakaroon sila ng pagkabahagi. Bakit? Hindi yung mga ibang Kristiyano doon, hindi sila nananatili, sila nakasulat. Naglalagay siya ng ibang aral nila. So yung makikita natin, bawal magdagdag, bawal magbawas, bawal lumampas yung nakasulat niya. Kailangan tayong manatili. Yung binasa natin kanina, hindi tayo pwedeng maharang ibang helyo kanya, kahit sino pa. Tingnan niyo pananalita ni Pablo, but even if we, mga pastors, or an angel from heaven, kahit nagpakilala pa siya ng helyo, sabi ni Pablo, wala tayong doon, wala tayong respeto sa ganoon. Kung nangangaral sila ng ibang helyo, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. So, hindi tayo pwedeng mangaral ibang helyo. Kailangan natin ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya dito po makita niyo, ulitin lang po natin. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations. Paano tayo naging alagad ng ating Panginoon? Kung ikay, ang ibig sabihin ng alagad ay tagasunod, merong itinuturo sa iyo, nasundin mo.
So may pangangaral dyan. Yun ang ebanghelyo. At pag binautismo, nagpabautismo ang kanya. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Ikay naging alagad ng Panginoon. Ikay naging Kristiyano ng ating Panginoon. Ikay naging Kristiyano. Paano hindi mo ginawa yan? Ay, hindi ka Kristiyano. Hindi ka alagad ng ating Panginoon. Hindi ka tagasunod ng ating Panginoon. Simple lang po, di ba? Hindi yung mahirap maintindihan. Magaling po din sa Mark 16:16. Gusto natin may alagad ng Panginoon. Gusto natin maligtas. Yung po nakaraang pag-aaral po natin, nakalang linggo, ang epekto po ng kasalanan. Dito sa mundo, hindi mo mararamdaman yun. Maliban lang kung mayroong physical consequence sa kasalanan mo. But otherwise, walang magbabago sa iyo. Pero sa paningin ng Diyos, meron. Pag kayo nagkasala, kayo maihiwalay sa Diyos. Pag ang tao namatay siya, nasa ihiwalay sa Diyos, siya mapaparusahan. Tingnan ninyo. Mas mahirap maligtas. Bakit? Dahil may gagawin ka. Paano ka maparusahan? Wala kang gagawin. Kaya nga maraming mapaparusahan. Wala silang gagawin. Wala silang ginagawa. Anong gagawin natin para tayo maligtas? Ang sabi ng Panginoon, he who believes, sa verse 15, the gospel, and is baptized will be saved. Paano yung isa? But he who does not believe will be condemned. May mga nagmamatid, dito kanya, ba't sinabi, but he who does not believe and is not baptized? Kung meron kang common sense, pag hindi ka sumampalataya, bakit pa kailangan bagitin? Bautismo po. Hindi ka naman sumampalataya. So, hindi ka magpapabautismo, automatically yun. Ang nagpapabautismo lang ay nang sumasampalataya. Kaya dalawang bagay, dapat mo gawin para maligtas ka. Isang bagay lang hindi mo gawin para hindi ka maligtas. Huwag ka lang sumampalataya, wala kang gagawin. Hindi kayo mapaparusahan. So, dalawang choices ng tao. Either na siya'y sumampalataya at mabautismoan, kayo maliligtas, or hindi ka sasampalataya at kayo mapaparusahan. Dalawa na. Walang nasa gitna. Human nature, kung may nasa gitna yan, nasa gitna sila lahat. Ganun na ng human nature. Kung nasaan yung walang problema, doon sila pupunta. Kung pwede naman nasa gitna, hindi kumita ka na lang. Pero walang gitna eh. Either kayo maliligtas o hindi ka maliligtas. Yun lang po mababasa natin. Wala tayong magagawa doon. Sa Acts chapter 2 verse 38. Walang kasalanan hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Tandaan natin yun. Sa tao, may kasalanan ayaw nang patawarin. Tao yun. Pero sa Diyos wala. Kahit pinakagrabing kasalanan mo, pwede pa rin patawarin ng Diyos. Ganoon ang kapangyarihan niya. Itong mga taong ito, na sinabihan ni Pedro, sila yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Meron ba bang kasalanan higit doon? Kung pumatay ka ng tao, tao lang yun. I mean, in compare sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay anak ng Diyos yung pinatay mo. Wala na higit doon. So, by necessary inference, kung pinatawad ng Ama ang pinakagrabing kasalanan, lahat ng lesser sins pwedeng patawarin ng Diyos. Ito po yung sinabi ng Panginoon mo siya nakatako sa krus. Patawarin mo sila, kanya. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila, kanya. Kaya sila pinatawad ng Ama. Diyan. Sa Acts chapter 2. Sabi rito, then Peter said to them, repent. Magsisi dahil nagkasala sila eh. Tayo rin, lahat mo tayo nagkasala. Let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ or in the authority for the remission of sins. Ito yung layunin. Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, you shall receive the gift of the Holy Spirit. So ito po isang refreshing na talata. Kahit na napakabigat ng kasalanan mo, pwede kang patawarin ng Diyos. Walang hindi pwedeng patawarin ng Ebanghelyo, anumang kasalanan, hindi pwedeng patawarin ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan sa Galatians. Kung hindi ka, kay maliligtas kung kay Kristo. Walang kaligtasan sa labas ni Kristo. Pero paano mapapunta kay Kristo? Kaya kinabautismo ka. At sasabihin ng iba, hindi mahalaga ang bautismo, hindi wala ka kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, hindi wala ka katawaran. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ, or Christ Jesus.
For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Kailan natin nilagay si Kristo? Tinanggap si Kristo. Nung tayo na bautismuhan, ganyan. Yung pagkakaiba po ng mga manuscripts, halimbawa, ito, Christ Jesus, merong manuscript, Jesus Christ. May pagkakaiba yun? Wala. Christ Jesus, Jesus Christ, pareho lang yun. Yung mga banyas ng mga manuscript na pinanggalingan ng ating Biblia, gano'n lang ang pagkakaiba nila. So, nabautismuhan, kayo mapunta kay Kristo. Ngayon, tingnan ninyo halimbawa ng lahat ng mga naging Kristiyano sa kalat ng magawa. Iba-iba yung mga halimbawa. Hindi lahat kumpleto. Isang bahagi lang bilanggit. Halimbawa sa Pentecost, na ipagtuturo, sila sumampalataya, by impress, sa nasaktan ng puso nila eh. Sila po ay nagpahayag, implied, sila ay nagsisi. Sila bautismuhan, sila nabautismuhan, sila ay pinatawad na kailang mga kasalanan. Yung mga taga-Samaria na nangaral si Felipe, dahil naman pagtuturo, meron. Sila ay sumampalataya, nakasulat siya. Hindi sinulat na sila ay nagpahayag o nagsisi, pero sila nabautismuhan. Si Simon na magagaway, ganun din, dahil taga-Samaria rin po yan. Yung eunuch, tinuruan siya ni Felipe, siya ay sumampalataya, hindi sinabi, pero sinabi niya na siya ay sumampalataya. Nag-confess. Hindi siya, walang sinabi nagsisi siya, pero siya nabautismuhan, at siya nagala. Sabi nito. Si Pablo o si Saul, dahil tinuruan siya ba'y sinabi nagtaniwala, ba yung implied? Ang sabi niya, sino ka, Panginoon? Ganyan. Anong inuutos mo sa akin, o Panginoon? Ganyan. Walang diretso sinabi siyang palataya siya, pero it's implied. Wala rin sinabi siya nagpahayag sa kanyang bibig. Pero siya nabautismuhan. Si Cornelius, nagkaroon ng pagtuturo. Siya siyang palataya. Siya nagsisip at siya nabautismuhan. Si Lydia, na isang babae, na taga-Pilipos, sabi niya, siya tinuruan ni Pablo, walang sinabi siya sa mga palataya, walang sinabi siya nagpahayag, walang sinabi siya nagsipro, siya nabautismuhan. Yung namamahala sa krus, o yung jailer, siya tinuruan ni Pablo at Silas. Siya ay isang palataya, mabasa natin, sabay nagpahayag ng kanyang bibig, hindi. Sabay nagsisi, inugasan ng latay ni Pablo, siya nabautismuhan, anong nangyari siya, nagalak. Yung mga taga-Corinto, tapunta rin si Pablo, siya nagturo. Sila ba siyang palataya? Nakasulat yun. Nakasulat ba sila nagpahayag? Hindi. Nagsisi, hindi. Pero sila nabautismuhan. Yung dalawang alagad sa Efeso, tinuruan ni Pablo, sila ba siyang palataya? Walang sinabing nakasulat. So it's implied, wala sinabi sila nagpahayag, nagsisi, pero sila nabautismuhan. Pag pinagsama-sama mo yung halimbawa, anong pupunta? Ang proseso ng kaligtasan, may pangangaral. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, for faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Sa Romans 10:14, how can they believe? Kanya, how can they, sabi niya, how can they call on Him in whom they have not believed? Kanya. So, kailangan ipangaral. And how can they preach unless they are sent? Sabi pa ni Pablo. Kailangan ba pananampalataya? No, lahat ito. Pagkita natin, sabi ni sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please Him. Ganyan. Kailangan ba tayo magsisi? Magpahayag. Sa Romans chapter 10 verse 10, confession is made unto salvation. Ganyan. Kailangan ba magsisi? Sa Acts chapter 13 verse 6, sabi ni ating Panginoon, maliban na kayo magsipagsisi, mamamatay rin kayo katulad nila. Ganyan. Kailangan tayo mabautismuhan. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang bautismo ay isang paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung di nabuhay na maguli ang Panginoon, wala tayong kaligtasan kahit siya namatay sa krus. Sa 1 Peter 3 verse 21. At ang bautismo ay na siyang kalarawan nito. Ito'y kalarawan ng pangyayari sa panahon ni Noah na pinatay ng baha ang lahat ng mga tao makasalanan. Kalarawan kanya. Ay nagliligtas sa inyo ngayon. So ang bautismo ay nagliligtas. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, yung ginagamit nating paglilis ng ating dumi, tubig.
kundi bilang paghilig sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng balik pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano ang resulta nun? Kaligtasan. Mababasa sa 2 Timothy 2:10, Matthew 7:21 to verse 23. So itong proseso ng kaligtasan, kailangan niya ng ating gawin para tayo maligtas. You know, ang Biblia po ay interesante yung pagkasulat. Hindi sinasabi lahat sa isang talata. Pero may mga bahagi na sinasabi, ibabahagi. Pag pinagsama mo, makikita mo yung katotohanan. Walang pagkakaiba sa korte. Walang isang witness sasabihin niya lahat. Pero may namang katibayan, pag pinagsama-sama mo, makikita mo kung ano nangyari. Ganun ang pagkalahad ng katotohanan sa Biblia. So, makikita natin, yun ang paraan ng kaligtasan. Kailangan yun ang kailangan natin gawin. At mayroong pangangos ang Panginoon sa atin. Kaya tayo po ay dapat magalak. Ang pangako niya, dadalhin tayo sa ating tunay na tahanan. Kaya naman kagandang tahanan natin sa lupa. Walang gaganda sa tahanan na hinihanda sa atin ng Panginoon, natitira natin sa langit. At yun po'y pinangako niya sa darating na muli, ganyan. Pero bakit hindi pa siya dumarating, hindi natin alam. Pero binibigyan marami tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Sabi na rito, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yun din ay equality yun, Ama. Kaya dapat mo sumasampalataya sa aking Ama, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Doon sa New King James, Charles King James, in my Father's house are many mansions. So ito'y magandang tahanan, sinasabi. Kung hindi kayo, sasabihin ko sa inyo, kung ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at may handa ko isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at ako'y tatanggapin ko at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung nasan ako naroon, kayo rin ay duroon, ganyan. Nalalaman niyo yung daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Alam nila yun. Kung saan ang Panginoon sabi, I am the way, ganyan. Sinabi siya kay Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sinabi siya kanya, siya kung daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man hindi makakarating sa mga kundi sa pamagitan ko. So, mga pangako ng Panginoon sa atin, na ihanda tayo lugar sa langit. Pero sa kanyang pangalawang pagdating, wala nang kaugnay sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Kukunin na niya at dadalhin sa langit yung sa kanya. Kaya kung hindi tayo sa ating Panginoon, hindi tayo Kristiyano, walang pangako sa atin. So dito sa Hebrews chapter 9, verse 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ng mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa kailawang pagkakataon, pangalawa lang, wala lang pangatlo. Yung iba, may pangatlo pa eh. Pero sabihin, pangalawa lang. Hindi upang harapin ng kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Pag nababalitaan na darating ng Panginoon, nasasabik ba yung tao? Natatakot sila. Pero yung mga Kristiyano, nasasabik sila. Yun ang hinihintay natin eh. Para matapos ng mga kapaguran natin sa mundo ito, mga sakit, problema, di ba? Yun ang hinihintay natin. At yun sa langit. Meron tayong mamanahin sa langit. Unfortunately, nung namatay po ang aming ama, wala kami namana. Wala naman pong kayamanan ng aming ama. Pero meron tayo, kung Kristiyano tayo, meron tayong tiyak na mamanahin. Yung mga mana sa lupa, pinag-aawayan pa ng mga heirs kung minsan. Nagdidimantangan pa sila. Pero ito yung mana na hindi katulad na. Walang katumbas yung sinasabi ng Panginoon. Basahin natin. Tungo sa isang mana hindi nasisira, dahil lima natin magpakailanman. Ano pa? Walang tungis. Hindi kumukupas na inilan sa langit para sa inyo. Kahit po yung mga ginto ng mga babae, kumukupas, kaya pinapalinis nila eh. Pero ito, hindi. Hindi siya kumukupas, walang tungis. Ito yung mananatili na magpakailanman. Yun ang buhay na walang hanggan. Sa langit, nakasama natin ang Diyos, magpakailanman. So yun po, yung dapat natin gusto puntahan. Paano kung hindi ka alagad ni Kristo? Di man magandang tanong yan? Paano kung hindi ka sumunod sa Ebanghelyo? Hindi ka alagad ng Panginoon. Ano mangyayari sa atin? Tayo pupunta sa impyerno na doon ang apoy ay hindi
matutupo. Hindi ihinto ang apoy doon. Walang bumbero na papatay ng apoy doon sa impyerno. Hindi natin alam kung anong klaseng apoy yun. Hindi yung apoy sa lupa, definitely. Pero katulad ng epekto sa lupa. Basahin po natin sa Mark chapter 9 verse 43. Kung ang kamay mo ay makapagpapatisyon sa'yo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno sa apoy at na hindi mapapatay. Na kung saan ang kailang mauod na hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. Ganyan. Yung pupuntahan po natin. Mag-isip po tayo mabuti habang mayroon pa tayong panahon. Dahil pag dumating ng araw ng ating kamatayan, wala natin magagawa. Mabuti pa buhay pa tayo ngayon. So kailangan natin ipaganda ang ating kahinatnan sa walang hanggan. Ngayon na yung araw ng pagkakataon na tayo maganda, mga kapatid. Ngayon tanong, bilang panghuli, ito'y katanungan na dapat natin tanungin sa ating sarili. Ano po? Ikaw ba isang Kristiyano o alagad ni Kristo? Yun ang tanong natin. Kung nga sila na hindi, dahil ito ng tamang panahon para tayo maging Kristiyano talaga ng ating Panginoon. Huwag na natin i-delay. Pagkamisan, sa kaka-delay, kahit hindi po sa kaligtasan, kung siya meron kang gagawin, sa kaka-delay mo, napapahamak ka tuloy. Huwag natin i-delay. Delay na natin ibang mga bagay. Huwag natin i-delay yan. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating buhay bukas. Sabi nga ni Santiago, ano ang inyong buhay? Parang singaw, sa daling panahon ay lumilita at pagkatapos ay napapawi na niya. Hindi na po natin alam. So ito po ang ating mensahe po sa mga Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay wag lang tayo nakikinig. Kailangan din natin gawin yung ating napapakinggan na galing po sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ibigay muli natin kay Brother Matthew ang panguna sa pagpapaalam.